Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat for our third reading of the day. Yan. Pasensya na po kayo. Ako po ay ginabi na para sa third reading of the day. Okay. Pili po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa ating third reading of the day. For the meantime, sana napanood nyo na po yung first at yung second reading kanina. Nakaka-upload lang po ng around, I think 7 o'clock ko po yun na-upload. Okay, tingnan na po natin kung ano po ang makikita natin sa ating third reading of the day. Recovery, clarity, and improvement. No? Mag-i-improve po ang sitwasyon nyo sa mga susunod na panahon. Hindi mo man po ine-expect, no? Pero sa nakikita ko po dito ay mukhang mag-i-improve po ang iyong sitwasyon. Kahit itong tao pong ito ay wala pang ginagawa sa ngayon, talagang ito pong taong to ay nakakaramdam ng matinding sabi ko nga kanina, no, kalungkutan, ano, talagang ito pong taong to ay confused, no, siya po ay confused, puno po siya ng chaos, brutal po ang mga problemang nangyayari sa kanya, o brutal po yung mga hindi niya po akalain, ano, pero brutal po ang mga nangyayari sa kanya, no. Sa totoo lang talaga ay hindi niya po ito maayos-ayos, no. There is this selfishness, jealousy, and insecurity, no. Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding dagok sa kanyang buhay, no. Ayaw niya po pinag-uusapan siya kasi alam niya po na yung mga tao ay pinagtatawanan siya dahil po o sinasabi sa kanya na karma yan, ano, karma yang nangyayari sa iyo, at sa nakikita niya po ay hindi daw po yan magandang pakiramdam para sa kanya, no. Sa lahat po ay talagang hindi niya po alam kung ano po ang nangyayari sa kanya. No, there's anger and argument. Sa nakikita ko po dito ay patuloy po talaga, no, yung anger and argument, no, talagang hindi po ito tumitigil, no. Meron po itong mga nakakaaway, or maybe yung third person, kung may third person pa po kayo or third party pa po kayo, lagi po silang nag-aaway because nag-argumento po sila at nag-aaway po sila talaga, no. Sa nakikita ko po, there is this greediness and possessiveness, no. Ang tao pong ito ay possessive, no. Talagang siya po ay hindi po siya mapakali, no. Sa totoo lang, isip po ito ng isip, at sa nakikita ko po ay hindi po ito maling-mali po, no. Lahat po ng kaniyang naiisip, parang maling-mali po ito sa kanyang mga naiisip. Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, and mostly dahil po sa pagiging greedy niya, nakalimutan niya pong mahal kanya, no.
pero sa totoo lang po, yung pagmamahal niya sa iyo ay nandyan pa Wala nga po siyang peace of mind Tapa po ng taong to at mixed emotions po siya sa kanyang nararamdaman sa ngayon. Hindi niya po gustong mahalata mo kung ano man po ang kanyang nararamdaman. Wala po siyang pakialam o ayaw niya pong malaman mo yung pagmamahal niya po sa iyo ay talaga naman sinasabi ko po sa iyo ay talaga naman pong hindi tama na kinalimutan niya na lang ng basta gano'n na lang. Sa isang iglap, parang pakiramdam niya, hindi ka na niya mahal, sawa na siya sa'yo, wala ka ng thrill, wala na yung spark, pero sa isang iglap din, pumasok sa kanya yung fear, sadness, and loneliness. Kaya sinasabi ko po sa'yo, totoo po yung sinasabi ko sa'yo, sa totoo lang, mahal ka pa niya. Mahal ka pa ng person na to kasi hindi naman siya magagalaiti sa'yo at magagalit sa'yo talaga ng sobra. Kung talagang wala na tong pagmamahal sa'yo, Sa totoo lang, sa nakikita ko, mahal ka pa po talaga ng taong ito. And there is this entrapment and self-victimization. Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding trap, pagka-trap sa sarili niyang kalokohan. At sa nakikita ko po, sobra po kasi yung naging kumpiyansa nito sa kanyang sarili, na nakalimutan niya po yung lahat ng magagandang ginawa mo para sa kanya. Kung hindi pa man siya ganyan ngayon, tsaka pa lang po siya namumblema sa ngayon, leaving behind, walking away. Itong tao pong ito ngayon ay nakakaramdam ng matinding kagustuhang umalis at magpakalayo-layo. Naguguluhan po siya sa nangyayari sa buhay niya. Mahal ka pa niya pero hindi niya po alam bakit po siya nakakagawa ng mga kasalanan. Dissatisfaction and lack of inner joy. Itong tao pong ito ngayon ay nakakaramdam ng sobra siyang dissatisfied sa nangyayari sa buhay niya ngayon. Na-anxiety po siya. Alam niya pong nasaktan ka niya for the ilang beses na nasaktan ka niya. Pero hindi niya po mapigilan yung sarili niya. Every time po na gugustuhin po niyang wag nang makasakit ng damdamin mo, hindi niya po alam bakit. Bakit hindi niya po mapigilan talaga na mangyari o makasakit siya ng damdamin mo. Itong tao pong to ay na-anxiety. Talagang hindi niya po alam kung ano ang gagawin mo niya sa'yo. Dahil talagang alam niya po na nasaktan ka niya. Yan yung kanya pong mga kasamahan o kanya pong mga kasama, talaga sasabihin ko po sa inyo ay may matinding impluwensya o maling impluwensya po sa kanya. Sa tutuusin mo po itong taong to, mabait naman po to nung araw, hindi naman po siya ganun kademonyo nung araw. Kaya lang po, talagang sabi ko po sa inyo ay hindi po ito natatahimik sa ngayon. Talaga pong puno po siya ng pagkabagabag, puno po siya ng lungkot. Talagang hindi mo po alam kung ano po ang gusto niyang gawin sa sarili niya. Kasi itong tao pong ito talaga ay nakakaramdam ng matinding pain, matinding sorrow. Lahat na lang po talaga ay kanya po talagang naiisip, At sa nakikita ko po talaga, hindi po siya matatahimik sa mga susunod na araw sa kanyang buhay. Alam niyo po, kahit ano pong sabihin ng ibang tao sa kanya ngayon, alam niya na po na nakinig siya sa mga maling tao. Na ang taong ito ngayon ay talagang technically, alam na po niya na hindi tama yung kanyang mga pinaggagawa. Na hindi niya na rin po alam kung papaano siya makakabawi sa'yo. At dahil po hirap siya na makabawi sa'yo, ang ginagawa na lang po niya talaga somehow is hindi niya na po akalain na gugustuhin niya pang bumawi sa'yo nung una. Kaya lahat ng pagmumura, masasakit na salita, lahat po yan ay talagang sinadya niya para masaktan ka. Pero ngayon po, kung pwede niya lang daw i-take back yung words, ay gagawin niya daw po talaga. Kung pwede niya lang daw po talagang
kung pwede niya lang daw po talagang akuin lahat na ng kasalanan ay ginawa niya, kaso wala po siyang mukhang iharap sa iyo, no? Hindi rin naman po niya kayang magmahal ng iba, no? Hindi niya rin po kayang magmahal ng iba, hindi niya rin po kayang nasasaktan po ito, hindi niya po kaya lahat yan gawin, ano? At talagang sa nakikita ko, ayan ang sinasabi ko sa iyo, may pagmamahal pa po ang taong ito sa iyo, no? Ang pagmamahal niya po sa iyo ay wagas, no? And sa nakikita ko po talaga ay hindi po to titigil, no, hanggang makalapit ito sa iyo, dahil wala po siyang kagana-gana sa mga tao ngayon sa paligid niya, no? Alam niya po na siya po ay natukso lamang, at hindi po yan dahilan, ano, na para kung ano-ano man ang gawin niya sa iyo, masasakit na salita, masasakit na bagay, at depressed po talaga ang taong ito. Yung depression niya po ngayon sa iyo, na nararamdaman, ay talagang hindi niya po maipaliwanag, no? At talagang nakakaramdam po siya ng emptiness and emotional loss, no? Talagang sabi ko po sa iyo, pinagsisihan niya po ang pag-iwan niya sa iyo, no? And sa nakikita ko rin po dito, very, very disorganized ang taong ito. Pinipilit na lang po niya na maging maayos, no? Pero sa totoo lang po ay talagang hindi niya po alam ang kanyang gagawin. Talagang sabi ko nga po sa inyo, no? Hindi niya na po alam kung ano po ang mukhang ihaharap niya sa iyo. Kaya sa lahat po ng nangyayari, kaya po siya inaaway ng inyong karibal o ng naging karibal nyo sa kanya, because naiisip po nito at nararamdaman po nito na mahal pa po kayo ng person nyo, at wala rin po silang direksyon, no? Panay conflict po ang nangyayari sa kanila, no? Sabi ko nga po sa iyo, ito po ay lahat ng mixed emotions po to, lahat ng mga masasamang negative emotions ay nasa kanya. Minsan galit siya, minsan naawa siya sa sarili niya, over fatigue na siya, exhausted siya. Yan po ang nakikita ko sa inyong person, ano? Kaya alam mo, sabi niya, lahat ng emotions na to na nararamdaman niya is really bound lang dahil po sa mahal ka pa pala niya. Sa totoo lang, mahal ka pa po talaga ng person mo. Okay, that is your third and final reading for the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko po ang inyong emosyon, ano? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB account. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ang tangi ko naman po sa inyong laging paalala ay nilalabas ko rin po dyan ang fake account ng Lady Elena, na kung saan siya po ay patuloy na nang i-scam ng hack. Kaya ingat po kayo dyan, na wag po kayong magpapauto, no? Talagang sinasabi ko po sa inyo, kayo po ay maging alerto. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig po, no? And para naman po sa aking mga ever loyal, solid and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ano? At sinasabi ko po sa inyo ay talagang ako po ay sinasabi ko na you have to live one day at a time, no? Huwag nyo muna pong isipin yung mga susunod na okasyon sa buhay nyo, lahat, no? Kaya sabi ko nga po sa inyo, kayo po ay patawarin nyo ang inyong mga sarili, kasi talagang kailangan nyo pong patawarin ang inyong mga sarili, dahil po para po gumaan yung pakiramdam nyo, no? And you have to spoil yourself. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself, make yourself happy,
And yun nga po sinasabi ko, forgive yourself, no? And always be grateful, no? Because we are still alive, we are healthy. Ang lagi ko pong payo sa inyo din, no, is to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading, no, not meeting. For another set of reading. Huwag po kayong mag-alala, ako po ay magbabalik. Pero sabi ko nga po sa inyo ha, always love yourself because self-love is still the best love of all. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. Bye! Hey, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.
sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na naisip